Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay maghanda na sa ating pong panambahan ngayong umaga. Hallelujah. Can we stand up? Tayo po tayo. Can we lift our hands and say, Hallelujah! Hallelujah! Amen. It's good to be in the house of the Lord once again. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Sige po, tayo ay umawit ng buong sigla, buong lakas. Ialay po natin ang awitin natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Father, we love you, praise you and adore you. Glorify thy name and all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you. I praise you and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you. I praise you and adore you. We glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify
Panginoon, Hari ng mga hari. Ikaw, O Diyos, itinataas namin sa aming kalagitnaan ngayon. Maraming salamat, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, Lord God, na ginagawa mo sa aming kalagitnaan, Lord. Look down on us, O God. Alam mo pong bahid ng karumihan, Panginoong Diyos, na may tinatago kami sa aming mga puso, Panginoong Diyos. Lord, patawarin mo kami, O God. Pakalinisin mo kaming tunay, O God, sa lahat ng mga sinabi namin ng walang pagpapahalaga sa iyo, O God. Mga ginawa namin ang hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan, O God. Lord, cleanse us once more, O God, so that we may be worthy, O God, to offer up our praises, our thanksgiving, our worship, O God. Lord, sa araw pong ito, muli po, Panginoong Diyos, we stand righteous before you, O God, because of the Lord Jesus Christ, Panginoon. Thank you, O God. We will be forever grateful, O Panginoong Jesus, for once more, O God, we can stand boldly, Lord God, sa araw po na ito, Lord, upang ipagbunyi, Lord, ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan, Panginoon, higit sa lahat. Ipagbunyi, Lord, dahil ikaw ay nasa aming piling, O God. Hallelujah. Lord, salamat po, Lord, that you stand by us, Lord God. Anumang pandemya, Lord, kung nasaan kami, Panginoong Diyos, hindi kami natatakot, Panginoong Diyos, sapagkat kasama ka namin, O God. Kasama ka namin, O Lord. Hallelujah. Lord, continue to cover this place, O God, with thy holy blood, O God, upang walang makapanaig na gawa ng kaaway, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, O God, we speak deliverance, we speak healing, O God, in the name of Jesus, O God. Hallelujah. Ngayong araw pong ito, Lord God, ino-offer po namin sa iyo ng buong puso, Panginoong Diyos, the work of our hands, Lord God. Inaalaw po namin ang aming lakas, Lord, ang aming buong pagkatao sa iyo sa umagang ito, Lord. May it be pleasing unto your sight, Lord God. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin, Lord God, sa umagang ito, Lord, upang once more, Lord, maihayag ng aming mga labi, O God, na walang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Lord, i-bless mo po ang lahat ng taong tatayo sa harapan, Panginoong Diyos. Ang music, Panginoong Diyos, ang aming worship leader, Panginoong Diyos. Higit sa lahat, O God, Lord, bless mo with your double portion of your anointing, O God. Ang Pastor Fernan na siyang magdadala ng iyong mensahe sa araw na ito, Lord. Lord, ngayon pa lamang, O God, infill him, O God, with that anointing, O God, upang lahat ng mamutawi sa kanyang labi, Lord, tilamsik ng pag-asa, tilamsik ng kapayapaan, tilamsik ng blessing, O God, tilamsik, Lord, ng pagpapala sa aming lahat, O God. Lord, salamat po sa araw na ito. We continually pray for our Bishop Chito Sanchez, kanya pong buong sambahayan, ang buong ministry ng ROG, Lord God, higit sa lahat, si Pastor Rachel na siyang, Lord, ginagamit mo rin, Lord, na kasama at katulong ng aming Bishop Chito Sanchez upang, Lord, humayo at mag-preach ng gospel, O God. Lord, ang dalangin po namin sa kanila, O God, patuloy, Lord, na ibigyan mo sila ng wisdom, Lord, na nagmumula sa iyo, O God, upang ang bawat plano, Lord, ang bawat balaki na iglesia nito, patuloy lamang na tumupad, Lord, sa naisin mo sa iglesia nito, Panginoong Diyos. We pray for our President Duterte, O God, ang aming Pangulo na alam po namin na mahal mo ang aming Pangulo, O God. Lord, bigyan mo po siya ng good health, Lord God. Bigyan mo po siya ng wisdom, O God, upang paano patapuhin ang bansa na ito, Lord, na naayon sa iyong kalooban, Panginoong Diyos. Lord, bantayan mo po ang mga taong umuugit ng kanyang gabinete, O God. Nawa po magkaroon sila ng banal na takot sa iyo, O Diyos. At nawa po, O Diyos, ang mga taong ito na hinirang mo upang magsilbi sa bayan, Lord, maging tunay, Lord, na pagpapala sa mamamayang Pilipino, O God. Lord, salamat po maging sa mga namumuno dito sa aming komunidad, aming pong barangay Loma de Gato, O God. Lord, marami po ang nagkakasakit na po, Panginoong Diyos, sa aming pong bayan, Lord God. Heal our land, O God. Heal our community, O God. Dalangin po namin na, Lord,
ang mga taong ito, Lord, bumangon mula sa banig ng karamdaman ng COVID, O God, upang, Lord, once more, maalala nila, Lord, madama nila na may Diyos na nagmamahal sa kanila, O God. Hallelujah. Lord, we will continually praise you, Lord God. We will continually lift you up, O God, in this place, O God. Buksan mo po ang aming isip, Lord God. Buksan mo ang aming puso, O God, upang handa kami, Lord God, na marinig ka, Lord. Ang iyong tinig, Lord, ay masundan namin, Panginoong Diyos, upang makasunod kami, Lord, in humble obedience, O God, sa iyong salita, O God. Magrema ito, Lord God, sa aming mga puso, Lord God, upang, Lord, masamba ka namin, Lord, sa aming mga ginagawa sa araw-araw, Lord God. Let this be, Lord, a living sacrifice for us, Lord God. Hallelujah. Salamat po, O God. We continue to praise you, to lift you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good All the time. all the time. God is good. Nais ko lang po Hallelujah. mag-share ng ano po sa akin ni Lord na mga ilang weeks na po, hindi maganda po yung till now. Hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero salamat po sa Lord kasi yung may gamot po ako na iniinom na kahit papaano po, nahihirapan po talaga ako. Totoo lang. Ayun po. Hindi dapat natin ipasalamat yung blessing lang eh. Kahit yung nararamdaman natin sakit, pasalamat pa rin natin sa Lord kasi doon tayo nagiging matatag. Ayun po, kaya po gusto ko po maging masaya tayo. Awitan po natin yung Panginoon na yung best po natin tapos hindi lang po kami worshiper, lahat po tayo. Amen. Ang audience po natin si Lord. Amen. Yan po. Awit po tayo ng God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkness night, light will shine. God is good. God is good all the time. God is good God is good. all the time. All the time. Put a song of praise in the heart of mine. God is good all the time. To the darkness, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And a word is true. God is good. God is good. All the time. All the time. Put a song of praise with heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We are sinners, so unworthy. Still we're astray, so to die. Fill us with His Holy Spirit, now we can stand and Testify that His love is everlasting, and His mercies they will never end. God is good all the time. song of praise, that heart of mine. God is good Good. all the time. All the time. Through the darkest night, His
shine. God is good. 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 God is good all the time. Hallelujah. God is good all the time. Hallelujah. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my self refuge. No other name like Jesus. No power can against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope is come from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is in my heart, and I will praise you with your song. My soul will bless you. When I'm weak and I'm weak to make me strong. When I'm poor, I know I'm rich. When in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with your song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you. No other name like Jesus. No power can against. When I'm weak to make me strong. When I'm poor, I know I'm rich. With the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich. For in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Yes, Lord. Hallelujah. Tuloy pa natin nawitan ng Panginoon. Yes, Lord, ikaw po ang aming doktor, Panginoon, Lord God. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Ikaw ang pinakadoktor ng doktor sa buong mundo, Lord. Wala pong iba, Panginoon, maliban sa iyo, Panginoon. Narito po kami, Panginoon. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Send my word. Send my word, and I heal your disease. I am the Lord, Your healer. I am the God. the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Send my word, and I heal your disease. I am the Lord, your healer.
I am the Lord, your healer. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Yes, God. Hallelujah. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Send my word. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou Oh Lord my God, We invite you in this place, Holy Spirit. when I am awesome wonder, see the wall, the words they hands had made. I see the star. I see the star. I hear the rolling thunder. The power to out the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art! Great thou art. How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How Great thou art. How great thou art. When Christ shall come with shout of What joy shall fill my heart. then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. My soul, my Savior God to thee.
po awitin natin. Hallelujah, Jesus. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Just so sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. For the last time, this is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. We worship you in your presence. We glorify your name. Lord, fill your Holy Spirit. Come, Holy Spirit. We worship you. You are the King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name. We glorify your name. We feel your presence. We glorify your name. We glorify your Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Pinagpala po ang araw pong ito. Amen. At sa mga nasa online po, good morning po sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago pong lahat, tayo po ay manalangin po muna at humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang to. Patuloy ka naming pupurin at sasambahin. At patuloy kaming mag-aaral ng iyong salita, Panginoon, upang maging gabay namin sa bawat araw-araw agad na pamumuhay. Salamat po, Holy Spirit, na ikay pumatnubay sa bawat sa amin at maging sa iyong lingkod, O Diyos. Salamat po, Ama, ng maraming pagpalay mo ang bawat sa, lahat lang po nakikinig, ay kayo rin po ang magpala. Salamat po, Ama, ng marami at tinatagubilin ko po ang lahat ng gawain sa araw pong ito mula sa umpisa hanggang sa katapusan, Panginoon. At ikaw lamang po ang maluwalhati at paparangalan sa kalagitnaan po namin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, luwalhati, karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Tayo po lahat sabi ng Amen, Amen.
Amen. Magandang umaga po muli. God is good. Amen, ha? Nung po ako nagtatrabaho, yung pong aking, may patutulan ko, ang aking day off, Miyerkules, nakaraan. Kaya hindi ako nakaka-attend noong Sunday. Nung nag-request po naman po ako ng Sunday na rest day, nag-grant naman po siya ng ilang araw lang po, kaya lang ginawa naman po akong panggabi. Ibig sabihin, nang pasok po sa panggabi, 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Rest day ko po ngayon, di ba? Dire-diretso po yung pasok ka. Kahit na nung nakaraan linggo, ganun din po. Pero God is good, okay naman po yung Brother Fernan. Amen. To God be the glory. Siya po ang ating kalakasan. The joy of the Lord is our strength. Amen. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay how to handle relationship. Yan. I won't give up on you and don't give up on me. Ano ba? Hindi kita susukuan at wag mo rin akong sukuan. Amen? Ang definition po ng relationship is relationship is the state of connectedness between people or emotional connection. Ibig sabihin, ang relationship ay parang tayo, ganito. Tanggap natin ang ating Lord, ang ating Panginoon bilang Lord and Savior, kaya tayo connected sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Kung kayo ay nasa opisina, connected kayo sa mga taga-opisina niyo. Kung kayo naman ay nasa eskwelahan, connected kayo sa inyong mga ka-eskwela. Amen? Praise God. Dito tutungayan po natin muna si Abraham at si Lot. Sa Genesis 13, verse 6 up to 8, sabi po dyan, remember we are brethren, yung hindi pala dyan yung yung pinaka-verse niya, no? Yung, ang kwento po dyan, kasi yung si Lot, pamangkin po ni Abraham, yun nga Abraham, di pa si Abraham, ngayon lumawak po ang kanilang mga pag-aari, pati ang kanilang mga tauhan. Sabihin ay pinasagana at nagpala sila ng ating Panginoon, Diyos. Ibig sabihin, nagkakaroon na po sila ng iringan. Sabi siguro ng iba, parang ito, ate, nagkakasikuan na parang masikip na sila kasi nandun yung Canaanite, nandun yung Perizzites, kasama rin nila. Parang di na sila, nagkakaroon na sila ng iringan sa kanilang mga tauhan. So sabi sabi ni Abraham, sabi niya, dapat wala nga tayong maging hidwahan pagka tayo'y magkapatid sa Panginoon. Amen? No? Unang-una po, dapat walang no strife between us. Di ba? Sabi ron sa, ayan ba? Basahin natin. So Abraham said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herdens and mine, for we are close relatives, sa sinabi po dyan. So nakikita po natin rito, no? Dito pa lang ako to, nung nabasa ko to, 2 talata pa lang nandito, na-bless na ako eh. Di ba? Sabi niya, dapat walang mag-away sa atin. Kasi magkakapatid tayo eh. Magkapatid tayo. Amen? Sa atin din ganoon, di ba? Sabihin sa inyong katabi, no strife sa atin, no strife between us. Di ba? Because we are brethren. Yeah. Amen? Yun po ang si Lot kasi, yun po yung pinakamaganda rito. Kung kayo nasa school nyo, wala tayong mag-away. Magka-eskwela tayo eh. Di ba? Brother Archie, huwag tayong mag-away. Pareho tayong nasa music ministry eh. Hindi, Brad, mas maganda voice mo eh. Hindi. Okay lang yun, sabi naman ni Lord eh. Ang Lord tumitingin sa puso eh. Di ba? Hindi sa panlabas eh. Huwag lang special number. Ibang usapan ako pag special number kasi special number eh. So, makita po natin dito na sa ating magkakapatid, no? Kahit saan man tayong isipin natin na tayo magka-eskwela, tayo magkapit-bahay, no? Dapat no strife between us. Pangalawa, ay sabi pa rin bibigyan po ng isang verse na sabi sa Matthew chapter 5, verse 9, blessed are those peacemaker because they are called the sons of God. No? Kailan tayo mga peacemaker, hindi war maker. Amen? Baka yung sharing na yun, baka mayroon na rin nagsusulsul eh. Diba, sabi ka, pag may nagsusulsul lalong lumalaki yung apoy, di ba?
Pero tanggalin mo yung manunulsol, nawawala yung apoy, mamamatay. Amen? Kaya sabi ng, maging sa Ephesians 6:12, sabi ron, we wrestle not against flesh and blood. No? Hindi tayo magkahaway. Ang kalaban natin ay mga nag-aaring spirit sa impapawid, di ba? Praise God! Glory to your name, God. Yes. Ang ibig lang sabihin niyan, kung walang manunulsol, tanggal tayo yung manunulsol para yung apoy ay hindi na lumala. Amen? Tapos tayo maging peacemaker. Huwag tayong war maker. Amen? Yun nga, remember, we are the bread and no strife between us. Yun. The beginning of strife is as when one letteth out water. Therefore, leave off contention before it meddled with. Di ba? Oh, yun po sabi sa sa Proverbs 17 verse 14. Tapos pangalawa, be generous especially to the elder, no? Dapat maging generous tayo, lalo po yung mga elder. Pag sabing elder, ito yung mga nakakatanda, ito yung mga senior, ito yung mga panganay. Bakit ko po nasabi yan? Kasi sabi ni Abraham, sabi niya, huwag tayong mag-away kasi magkapatid tayo. Di ba, malaki na ba itong lupain? Kahit tignan mo yung nandyan, sa atin din to eh. Sabi ni Abraham, mamili ka kung sa kaliwa ka, sa akin ang sa kanan. Kapag kanan ang pinili mo, sa akin ang kaliwa. No, nakita po natin si Abraham, napakano ng puso niya, di ba? Na generous, yung mapagparaya. No? Dapat ganun din po tayo, yung mga, yung sa inatas sa mga panganay, mga bossing, di ba? Yun po, kailangan na tayo generous, mapagparaya. Upang sa ganoon, maging maayos po ang ating pagsasama. Be generous, especially to the elder. Sabi nga ng Proverbs 19 verse 4, ang kayamanan ay umakit ng maraming kaibigan. Hindi po pinatutungkal dito. Bakit pinatutungkal yung kayamanan ng material, yung pera, pero kung mayaman ka sa ugali, magandang asal, di ba? Marami kang makakit. No? Hindi ka wala kang makakaaway. Lahat baka maging kasundo mo. Ako, ang motto nga sa buhay, ayoko na may kagalit, ayoko na may kaaway, pero pagka talagang ayaw mo na sa akin, wala na akong magagawa doon. No? Yun po yung aking motto. Saka yung pagka hindi akin yung pag-aari ko, ang may karapatan doon yung may nagmamayari ng isang bagay. No? Tapos sabi rin sa 1 Peter 3:17, hindi bali magdusa sa paggawa ng mabuti, huwag lang magdusa sa paggawa ng masama. Diba? Napakagandang salita ng Diyos. Gawin mo na yung mabuti. Ano man ang sabihin nila, at least mabuti pa rin, di ba? Kaysa naman masama ang gawin mo, magduruso ka. May pagdurusa rin sa paggawa ng mabuti, pero mainam naman, dahil kabutihan yun eh. Sabihin nagawa mo rin kabutihan, pare, kahit magdusa ka, at least kabutihan yung ginawa mo. Sabi nga sa akin isang kakilala ko, Brad, lugi ka sa ginawa mo. Sabi ko, hindi ako lugi. Kasi kapag ang katotohanan nasa sayo, wala kang kalugian kahit anong naiwan mo dun sa isang bagay na yun, kahit anong iniwan mo, di ba? Kapag nasa katotohanan ka wala kang kalugian, sabi ko sa kanya. Ayaw lang kukwento yung bagay na yun, nung bakit sinabi niyang lugi raw ako, o lugi kami. No? Sabi ko lang sa kanya, hindi ako lugi, basta alam ko nasa katotohanan ako. Amen? Ngayon, punta naman po natin si Jacob at si Esau. No? Si Jacob at saka si Esau, yan po ay magkapatid. No? Yan po ay, ito may kahalin tulad din po ito kay Joseph at saka kanyang mga kapatid. Kaya lang, pinagkaiba lang po kay Joseph at sa kanyang mga kapatid, si Joseph po hindi nagtanim ng galit. No? Si Esau po kasi rito, nagtanim siya ng galit kay Jacob. Bakit po siya nagtanim ng galit kay Jacob? Di ba? Ninakaw yung kanyang birthright. Pangalawa, ninakaw ang kanyang blessing. Yung una, mapagbibigyan ko pa si Esau Ay, yung pangalawa, hindi pa, yung pangalawa, ay yung una pala, hindi ko mapapagbigyan si Esau kasi talagang gutom na gutom siya, pinagbili niya yung birthright niya, di ba? Choice niya yun dapat, talagang magkano lang naman kung na lugaw ba yun, na niluto niya, no? Ni Jacob, kinain niya, pinagbili niya yung birthright. Diba, kasalanan niya yun Pero yung pangalawa, talagang kasalanan ni Jacob. Pero meron akong gustong i-point out sa inyo rito. Ito po ay talagang dinisenyo na ng Diyos. Diba, sabi ng Panginoon yung panganay ay magsisilbi sa bunso.
Bagamat mangyayari to, dahil sinabi ng Panginoon, pero may protocols pa rin. Doon sa ginawa ni Jacob. Anong ibig ko sabihin? No? Dapat pagka sa dapat meron tayong admission of fault or sin sa ating mga ginawang kasalanan. No? Nakita po natin yan dahil nga dito sa prior po doon sa Genesis 27 verse 41 verse 42, kung babasahin po natin dito, si Esau po ay talagang nagiyak sa sobrang galit, nagpupuyos ang kanyang damdamin. Sabi niya, papatayin ko to si Jacob pagkamatay ng aking ama. Malapit na yung panahon na yun. No? Pinagtangka niya na si Jacob na patayin. Nabalitaan niyo ni Rebecca, tapos hanggang nilayo niya si Jacob. Ngunit nangangamba si Jacob sa kanyang buhay. Pero may pangako ang Diyos, di ba? Matutupad lahat yun. No? So sa makatuwid, ang una pong ginawa ni Jacob, nagkaroon po ng admission of fault or sin. At pagkatapos sabi niya sa kanyang sarili, gusto ko makipagkasundo sa kanyang kapatid, kay Esau. No? Yung po una natin gagawin, kung tayo nakagawa ng kasalanan, admit natin na yung ating kasalanan, at pangalawa, makipagkasundo tayo dun sa ating ginawa ng kasalanan. Meron po ba nakaka-relate sa ganon? Dito sa atin? Di ba? Ganun po talagang relasyon, minsan nangyayari, hindi natin alam. Ako rin po, mayroong ganyang sitwasyon, kaya nung nabasa ko itong relasyon about relation, ako'y nakaka-relate. At ngayon ko, hanggang ngayon po ay aking pinapanalangin na dumating ang panahon na magkasundo rin kami. Ganun din po si Jacob at si Esau na bandang uli ay nagkasundo. No? Hindi na natuloy yung pagpatay. Pangalawa, paki-highlight nga natin, Brad, yung Genesis 32, verse 6 up to verse 12. Sabi diyan, Jacob sent messengers ahead of him to his brother Esau in the land of Seir, the country of Edom. He instructed them, this is what you are to say, my Lord Esau. Nakita niyo yung kapakababaan ni Jacob? Tinawag niyang Lord si Esau, di ba? Nandun pa rin kapakababaan niya Binibigay pa rin, inates pa rin niya yung pagkapanganay ni Esau para sa kanya, di ba? This is what you are to say, my Lord Esau. Your servant Jacob says, I have been staying with Laban and have remained there till now. Verse 4. I have cattle and donkeys, sheep and goats, male and female servants. Now I am sending this message to my Lord that I may find favor in your eyes. No, nakita natin doon na siya nakipagkasundo na sa kanyang kapatid na si Esau. So, una, admission of sin, tapos make peace. O lagyan sa ating kaisipan, sa ating kalooban, na makapagkasundo tayo doon sa ating napagkasalanan o nagawa ng kasalanan. Pangalawa, repent for our sin. Magkaroon tayo ng pagsisisi. Pray humbly, then pray humbly for the person who sinned against you, then remind God for His promises. No, makita po natin na nanalangin po si Jacob. No? Nanalangin siya na may kapakumbabaan. No? Inaano niya yung nagrepent siya sa kasalanan niya at pinanalangin din niya yung pinagkasalanan niya. No? Nakakatuwa si Jacob, di ba? Pinanalangin niya yung na pinagkakasalanan. At pangatlo, yung sinabi niya rito na yung niremind niya si Lord sa kanyang mga pangako. Kasi may pangako siya, natatakot siya Sabi niya, Lord, baka patayin ako ni Jacob Di ba may pangako ka sa akin na ako'y pagpapalain mo, hindi mo ako pababayaan? Sa atin ganun din, di ba may pangako si Lord? Tapos may pangamba ba tayo na baka hindi matupad, baka hindi matuloy? Di ba? O ikakasal ka na ba sa ganito, sa ganire? O meron kang pagpaplano? Di ba? May pangako sa atin ng Diyos Noon ni-remind niya, kaya sabi ng Isaiah 43 verse 26, sabi ng Isaiah 40 verse 26 ilagay mo ko sa pag-alaala. Put me in remembrance. Prove me that you were right. No? State your case and prove me that you were right. No? Sabi ni Lord. Si Lord mismo nagsasalita dyan sa Isaiah 40 verse 26. Sabi niya, remind mo ko. Ilagay mo ko sa pag-alaala. Patunayan mo kung tama ka. No? Ibig sabihin, binabalik lang natin yung mga pangako ng Diyos sa Kanya. Na siya rin ang magbibigay ng katuparan noon. Amen?
So pangalawa, repent and pray humbly. No, may kapakumbabaan. Sa pangatlo po, give a gift or gifts to the person you've done wrong. No? Magbigay po tayo ng regalo dun sa ginawa nagawa natin ng kasalanan. No? Sabi nga ng I think sa Proverbs kung gusto mong mapalapit Proverbs 18:16, kung gusto mong mapalapit sa hari o sa makapangyarihan, bigyan mo siya ng regalo, no? Maging sa I think sa Proverbs 21:14, sabi roon, kung may lihim o kung meron kang kaaway, kagalit, regaluhan mo ng palihim, no? At ang kanyang galit ay mawawala. Oh, may mga tip yan, baka may galit po sa inyo, may lihim na galit, regaluhan po natin daw ng palihim. At yung mga pinagkasalanan natin, bigyan po natin ng regalo. Makita po natin rito yung sa Genesis 32:18. Present niya ni yung mga regalo Esau. Sabi niya, wag na, marami na akong yari-yari yan. Sabi ni Esau, sa'yo na yan. Sabi ni Esau kay Jacob. Hindi, tanggapin mo. Tanda na ako'y pinapatawad mo. Tanda na ako'y tinatanggap mo. So sa makatuwid, tinanggap po ni Esau yung regalo. Tanda ng kanyang pagtanggap na pinapatawad niya si Jacob. Pero ang kagandahan po rito, kung babasahin po natin yung istorya, alam niyo ba nung makita sila, sino ang unang sumalubong sa kanya? Si Esau. Si Esau po ang unang tumakbo, niyakap siya, nag-ano sila. Wala siyang sinabi. Basta sila yung nagyakapan, nag-iyakan. Sabihin, tinanggap niya na ng buong puso si Jacob. Nawala ng kanyang galit. Papatayin Biro, bigat nung nagtanim ng galit si Esau kay Jacob na papatayin niya ang kanyang kapatid. Siguro alam niyo yung sinasabi ng Ecclesiastes 7:9. Ang mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Oh. Amen? O kaya wag po tayo magtatanim ng galit, ha? Mangmang daw. Biro mo. Hindi ako may sabi yan, ha? Ang mga ngaral 7:9. Sabi ron, turuan mo magpigil sa iyong sarili. Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. O, wag po tayo magtatanim ng galit. Alam niyo na yan, ha? So, magbigay po tayo ng regalo. Yun po yung gagawin natin doon sa ating pinagkasalanan. Sabi nga ng Proverbs 16:7, dadagdag ko lang to. Sabi rin, kung ang tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang kaaway niya ay kanyang mapapagpati. Amen? Kalugod-lugod kaya tayo sa Diyos. At kung tayo man may kaaway, sabi ni Lord, siya na mag-aayos ng ating mga kaaway. Amen? Sikapin muna natin maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Pangapat po, forgive and accept apology. Ito naman po yung dun sa, halimbawa ako, ginawan po ako ng kasalanan, dapat magpapatawad po tayo at i-accept po natin yung apology nung humingi ng kapatawaran sa atin. Di ba? Paki-highlight nga, Brad, yung Genesis 33 verse 3 up to 4. Saka yung verse 11. Sa Proverbs 17 verse 9, sabi roon, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap ng samaan. Amen? Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap ng samaan. Tama po ba yun? Meron na po ba tayong pinatawad at napasarap ang ating samaan? Ako po, marami na. Doon pa lang sa Tondo, marami tayong kaibigan, marami tayong ka-adibadi ron, no? Di ba? Pero wala pa naman po talagang nakakaaway na talagang seryoso. Ibig sabihin, yung mga kaibigan ko, minsan sila nag-aaway, pero ako namamagitan minsan, nagiging peacemaker, pagka nagka-ayusan, toma na naman, di ba? Ganun tayo nun, di ba? Brad, ano ko lang yun po yung mga nakaraan natin na hindi na dapat gawin. Pero natutuwa lang po ako pag kami nag-aaway sa aming mga kaibigan. Pero ako po, hindi po ako palaway. Yung mga kaibigan, nag-aaway sila, tapos pagbabatiin mo, di ba? Ang sarap ng samahan lalong sumasarap ng samahan. Amen? Ganun din po sa atin. Minsan, magkakapalit tayo sa pananampalataya o sa ating mga kapitbahay, kay eskwela, katrabaho. Minsan, di ba? Minsan meron tayo nakakagalit. Di ba? Kapag ka nagkapatawaran, lalong sumasarap ang samahan. Amen? Praise God. At ang panguli po, medyo pinibilisan ko, baka hindi po mataw sa oras Dito naman po si David and Jonathan. Tinawag ko po itong godly friendship.
Ako po ay natutuwa sa kay David at kay Jonathan. Pero ang gusto ko po role dito si Jonathan. Kung paano po ang bigat ng kanyang dinadala bilang ama ni King Saul at bilang matalik na kaibigan ni David. No? Yung pong mga verse dyan, pinagsama-sama ko lang po, yan po yung conversation po ni David at ni Jonathan. Gusto ko lang i-highlight yung 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 4. Brad, makilang. No, yan yung mga talata niya, yung kopen, yan yung mga conversation po ni David at ni Jonathan kung paano sila talagang nagsumpaan sa bawat isa, kung paano yung kanilang minsan ginagamit pa nila saksi ko ang Diyos, saksi ko si Yahweh, no? Na tayo hindi tayo ang pagkakaibigan natin ay magpahabang buhay, ang ating samahan ay magiging talagang wagas. No, yun po yung conversation nila, talagang napakatalik lang magkaibigan eh. Pero, yan. Sabi rito, it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as in own soul. No? Nakita po natin doon kung paano nung matapos mag-usap si King Saul, at saka si David, napamahalo sa unang pagkikita pa lang napamahal na si David kay Jonathan. O si Jonathan, minahal niya na si David bilang kaibigan. Itunuring niya matalik na kaibigan si David. Kung babasahin niyo po yung mga conversation na yan, talagang maantig po yung puso niyo eh. Kung paano yung pakipagkaibigan nila, yung kanilang pagsamaan, yung kanilang sumpaan, talagang maantig po yung puso niyo. Hindi ko lang po maano lahat kasi baka mapahaba po tayo eh. Itong uli po kasi gusto ko to kasi sa 1 Samuel chapter 20 verse 15 to 18, dito kasi dineklara ni Jonathan na si David ay magiging hari, no? Magiging hari si King David, sabi niya. Tapos pinagtibay na naman nila ang kanilang pagkakaibigan sa huling kanilang pagkikita. No, kaya yun po yung gusto kong i-highlight dito sa 1 Samuel chapter 20 verse 15 to 18. Pero dito po sa kanilang pagkaibigan, tinawag ko po itong number 1, true friendship is truth seekers and after truth. Ba't ko po sinabi yan? True friendship is truth seekers and after truth. Kapag kayo sa tunay na kaibigan, ang hanapin mo, ang sisik mo yung katotohanan. Kasi diyan, ang tagpo po kasi diyan, alam ni David na papatayin siya ni King Saul. Si Jonathan, hindi niya alam kung talagang papatayin nga ng kanyang ama, si David. Yun ang gustong maklaro ni Jonathan. So sa makatuwid, naklaro po ni Jonathan na gusto nga niyang patayin si David. Pero pinagtanggol niya si David sa kanyang ama. Bakit po ipapatay si David? Wala naman siyang kasalanan na nagawa sa inyo. Pagkus, kinabakan niyo nga siya, di ba? Natalo niyo si Goliath. No? May mga tagpo kasi diyan na si King Saul ay talagang yung dito sa tagpong to, si King Saul po kasi talagang gusto niya patayin si David. Bakit? Siya lang naman ng ayaw niya maging hari si David. Ayaw niyang isalin ang trono ng kanyang pagiging hari kay David. Kaya balakid sa kanya yun lang. Wala nang iba. Di ba? Kung nakikatulad siya ni Abraham, nagparaya. Di ba? Yung transition ng paggawad. Di ba? So makita natin dito, yung ni King Saul na talagang gusto niyang patayin si David. Wala man dahilan eh. Dahil greed for power lang. Walang kasalanan si David. No? Kaya nung nalaman po ni Jonathan na talagang balak na patayin si David, talagang sila po yung nag-iyakan, sila po yung nag-yakapan. Sabi niya, yung sabihin, pinahal na ni Jonathan si David. Mayroon pa nga pagkakataon dyan, brothers and sisters. Maging si Jonathan ay sinabihan ng kanyang ama, suwail kang anak, nakakahiya ka sa ating angkan. Hindi mababasa yung trono na ito, hanggat buhay ang David na yan. Buti pa, iharap mo siya sa akin. At nang mapatay ko siya. No? Pagkatapos po, sinibat pa niya ang kanyang sariling anak.
Kung titignan mo, pati sa kanyang sariling anak, ayaw niyang isali yung trono eh, di ba? Pangalawa po, true friendship is faithful to one another, no? Yung po talagang tunay na magkaibigan ay tapat sa isa't isa. Bakit po sinabing tapat? Sabi ni Jonathan, sige, kung ano sabihin ng aking tatay, aking ama, malalamat at malalaman mo. Wala akong ikukubli sa'yo. So napatunayan nga niya na talagang sinabi ni Jonathan yung katotohanan kay David na talagang gusto siya ipapatay. No? Kaya nandun yung katapatan ng bawat isa. Nagkaroon sila ng sumpaan. Pangatlo, true friendship is not competition. True friendship is not rivalry. True friendship nor envy, but purely love. No, walang inggitan. Walang paligsaan. Di ba? Walang rivalry. Yun po yung tunay na magkakaibigan. Ba't ko nasabi yan? Di ba sabi ni, yung sa 1 Samuel chapter 23, sabi ni Jonathan, alam kong magiging hari ka. Ni katiting na inggit, ni katiting na pagsisilos, walang bahay si Jonathan. No? Alam niya na siya ay magiging hari. Pero kung tutusin, anak siya ng hari. Pero ang kultura, di ba? Ang kultura sa Israelites, kahit nung mauling mga panahon noon, kapag kang ama ay isang hari, yung anak niya ang susunod na magiging hari, di ba? Pero si Jonathan, hindi nag-aspire ng ganun. Hindi niya pinagkanulo si David. Di ba? Parang gusto ko rin maging hari. Di ba? Kung pumasok sa loob yun ni Jonathan, pagkakanulo ko itong kaibigan ko, magiging hari ako, magiging tanyag ako, magiging bantog ako. Pero hindi po ganun ang naging ni Jonathan eh, di ba? Napakagandang, ako talagang believe ako kay Jonathan. Hindi niya inalis ang kanyang pagiging anak sa kanyang ama, at hindi rin siya sumira sa kanyang kaibigang si David. No? Kaya napakahirap ng kalagayan ni Jonathan eh. Pero ang kagandahan po kay Jonathan, talagang truth seeker talaga siya. No? Sabi nga ng ating Proverbs 23 verse 23, sabi ron buy the truth and do not sell it. Diba? Napakagandang salita. Wag daw po nating, bili daw po natin katotohanan at wag nating ipagbili. Amen? Yung katotohanan dapat nating tinitreasure. Dapat yan ay talaga natin na tapat sa ating puso. Hindi natin dapat yung ibang terms sa pinagbili. No? Wag mong sell it. Wag mong yurakan. No? O wag mong buy the truth. No? Ang sarap pakinggan eh. Do not sell it. Huwag mong ipagkanulo huwag mong ipagkanulo yung katotohanan. Bagkus, ilagay mo sa iyong puso, no? Kaya pag nasa katotohanan ka, wala kang pangamba eh, di ba? So sabi mo, but true friendship is purely love, no? Ang namagitan sa kanila, talagang pure na pag-ibig. Hindi ako makalakad kasi yung angin. Mano yung outline ko, hindi ako sanay na naka-steady. So, tapos sa pangapat po, true friendship are for God and for His Word. No? Yung talagang tunay na pagkakaibigan ay sa Diyos at sa Kanyang salita. Bakit ko po nasabi yan? Kasi saksi lagi nila ang Diyos eh. Sa Kanyang salita ng Diyos, lagi nilang pinanghawakan. Sa atin dapat ganun din pagkakaibigan, lahat ating magkakapatiran. No? Kasi tingnan mo, simple lang eh. Tayo magkakapatid sa pananampalataya. Talagang dapat no strive between us eh. Because we are brethren, di ba? Tingnan mo ang Diyos. Kung tayo para sa Diyos at kung tayo para sa Kanyang salita, meron bang dapat na mag-divide sa atin? Meron bang dapat na mapag-iwalay sa atin? Wala, di ba? Yung gano'n ng mga magkakaibigan, ng kapatiran. Sa Diyos tayo kumikilala at sa Kanyang salita. Saan pa tayo lulugar, di ba? Ako yun lagi ang ko eh. Kaya naalala ko si Brother Eddie. We cannot separate God from His Word. If you believe God, believe also in His Word. Amen? Praise God. Ang panguli po kay David ay yung loving enemies. O love your enemy. Ganun po si King David eh. Bakit ko po nasabi yan?
Dito po sa 1 Samuel chapter 24, verse 4 to 7, ito yung pagkakataon na dapat niyang bagantihan si King Saul. Di ba? Natutulog si King Saul, napasok siya. Pero napasok ang hari. Sinong lalaro ng chess dito? Marunong mag-chess, taas sa kamay. Di ba? Pag nag-chess ka, iniingatan mo yung hari, di ba? Na huwag kang checkmate ba tawag doon? Di ba? Iniingatan, pero dito napasok siya ni King David eh. Anong sabi ni King David? Ano bang pinilis lang niya yung laylayan, di ba? Ng robe ni King Saul. Hindi niya pinaslang. Andun eh. Pangalawa, dun sa 1 Samuel chapter 26 verse 11 to 12. Sa pangalawang pagkakataon, niloob na naman ni Lord na natutulog na naman. Biro mo yan? Natulog ni Lord si King Saul. Eh, napakatindi ng gwardiya ni King Saul ha. Kung babasahin po natin ito mga bodyguard niya eh. Pero bakit siya napasok? Eh, walang imposible kay Lord, di ba? Katulad ng kananta natin, nothing is impossible, di ba? O sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman pinaslang ni King David. Di ba? Anong kinuha niya? Yung sibat lang ni King Saul at saka yung kanyang tubigan. No? Hindi na naman niya ginawan. So at the end, alam niyo po, no? Ganun po si David. Minamahal niya ang kanyang kaaway. Pero may paggalang siya kay King Saul, di ba? Sabi ng, I think sa Psalms 105 verse 15, touch not my anointed, do not do my prophet no harm, no? Touch not my anointed, do my prophet no harm, no? Huwag mong salingin ang aking inirang, no? Huwag mo siyang gawan ng harm or by harm, no? Huwag mo siyang saktan. Ganun po ang pagkilala ni King David kay King Saul. Alam niyo ba kung gaano katagal naupo si King David, sabi ng mga ilang scholar, bago sa naluklok na bilang hari? 20 years. No? Hintay munang mawala si King Saul. Ganun katagal. Pero inanoint na siya, di ba? Ni Propeta Samuel. Nakahalili kasi nga nag-disobey na si King Saul eh. Pinalitan na siya ni Lord eh. Ngayon naman, uling-uli po, lesson on Saul's story. Sabi ko rito, do not imitate King Saul spirit, no? Huwag nating gayahin ang spirit ni King Saul. Una, spirit of anger, no? Spirit ng pagkagalit. Pangalawa, spirit of jealousy, no? Pagseselos. Pangatlo, spirit of envy, pagkainggit. Pang-apat, greediness for power. Pang-apat, deception. Pang-anim, spirit of manipulation and control. At lunguling-uli po ay spirit of selfishness. Diba? Masyado siya naging makasarili. Yan po yung kategori. Siya yung nag-umpisa ng tama at siya ay nagtapos ng mali. Diba? Alam niyo ba yung story ni King Saul? Siya po ay nasibat. Siya ay tarak ng sibat, ng pana. At hindi agad siya namatay. Hindi agad siya namatay. Sabi niya dun sa yung taga-akot niya ng sibat, sabi niya, patayin mo ko. Kasi baka kung anong gawin sa akin, kasi kapag ulit siyang buhay, baka paglaruan siya ng mga kaaway niya Kaya gusto niya, patayin na lang siya nung kanyang kasama. Pero natakot po yung natakot. Ang ginawa po niya, siya po nagsaksak sa kanyang sarili. Kung babasahin po natin yung story na yan, nagpakamatay po mismo si King Saul. No? Leave it to God. O ano man yun, di ba? So yan po dito po sa 1 Samuel, yung mga binigyan, in-highlights ko po dyan mga verses, no? Ang gusto po lang i-point out dyan, si King Saul ay gumagamit din ng saksi kon Diyos. No? Sinasangkalan niya ang Diyos. Pero pagmanipula lang, manlin lang. Napakahirap po, mabigat po yun na sabihin. Sila King David gumagamit din nun. Pero makatotohanan yung yung paggawa nila David. Sinabi ng saksi kon Diyos, saksi ko si Yahweh. Pero si King Saul, iba.
Sinasangkalan niya ang Diyos sa kanyang palilinlang, sa kanyang pagmamanipula. Kaya huwag po natin tutularan. Kaya sabi ng Proverbs, paki-highlight nga Brad sa yung Proverbs 27 verse 4, kung pwede sa Tagalog. Anger is cruel and fury overwhelming, but who can stand before jealousy? No? Sa Tagalog, maganda, may Tagalog ba dyan, Brad? No? Sa Tagalog, anong lupit? Sabi ron. Anong baksik? Anong pagsaselos o anong pag-inggit? No? Sa Proverbs 29 verse 1 naman dyan, Proverbs 29 verse 1 sabi dyan, yung matigas ang ulo, sinasaway mo, ayaw pasaway. Ganun po si King Saul eh. Ayaw niyang pasaway. Biro mo, siya na nakasaksi na si King David, sabi niya, siya na nga ang halili sa akin. Pinapatbayan siya ni Yahweh. Kinikwento ko lang po kasi alam ko yung buong kwento eh. No? Ina-highlight po natin doon si King Saul. Alam niya sa sarili niya na ang pinapatbayan si King David. Alam niya na ang halili sa kanya si King David. Hindi niya matanggap. Bakit kaya? Di ba? Hindi niya matanggap eh. Oh, nire-rebuke siya. Ayaw niya mag-rebuke. Sabi diyan, yung mga stiff naked daw will suddenly destroy without remedy. Ano po nangyari? Siya nga po yung nagpakamatay. Kung titignan niyo po yung storya, gusto pa yung, bago siya mamatay, gusto pa magpatayo ng monumento niya. Biro niya. No? Wala na sa kanya yung yung anointing eh. Na kay David na, saksi siya. Pero tuloy pa rin yung pagbabalak niya patayin si David. Ilang beses niya sinibat. Ilang beses pinagtanggam patayin. Nakakailag si David. Nakakaulagpos. Nakakawala. Bakit? Iniingatan ng Panginoon eh. Sumasa kanya, sabi nga, sumasa kanya si Yahweh. God was with him. Ang sarap pakinggan, no? God is with Amen? God is with us. Di ba? Praise God. Glory to your name, Lord. Pagka nakabasa ko sa Bible lang, God is with David, God with ganito, ganire, kay ganon. Sana all. Amen. Praise God, Lord your name, di ba? Yun po yung lesson na huwag natin tutularan. No? Pero mo kung sumuko lang siya, alam niya na, di ba ginambala pa niya si Propeta Samuel? Ginising pa niya yung spirit ni Propeta Samuel, di ba? Sabihin, ginising niya, napatunayan niya na si King David talaga yung anointing na papalit sa kanya. Ginising pa niya yung spirit, patay na kasi si Propeta Samuel. Pero masama po yun Isang beses lang po pinahintulutan ng Diyos na yung espiritu ng patay ay bumalik pa. Bawal po yun, di ba, sa espiritista. Kasuklam-suklam kay Lord yun. Pero sa pagkakataon to, pinahintulutan ng Diyos na lumabas yung kaluluwa o espiritu ni Propeta Samuel. Para sabihin lang kay King Saul, hindi na ikaw ang ari, hindi na ikaw ang pinapatubayan. Gusto pa niya makumpirma. Buhay na nga siya, kumpirmado na pati patay. Gusto pa niya maging witness. Eto nga si Lord, pinahintulutan Lord, yan. Lumabas yung espiritu ni Propeta Samuel. Hindi na ikaw. Hindi na ikaw. Sabi niya, wala na sa iyo ang ni Lord. No? Diba? Pero patuloy pa rin siya Patuloy pa rin siyang gusto patayin pa rin si David sa kabila ng lahat na yun, no? Pero yun po yung ansad nga po yun, siya po ay nagpakamatay sa kanyang sarili. Pagka ganun po, sabi ko sa inyo, leave it to God. No? Leave it to God. Kung wag natin kung saan po siya pupunta, whatever, dahil nagpakamatay, meron isang kapatiran, sabi niya, kahit sa huling sandali nung nagpakamatay, si Judas, nagpakamatay, di ba? Nagbigti. Sabi nung isang kapatiran, medyo may isang wisdom Sabi niya, kahit ba yan nagpakamatay, nalagutan, baka yung uling kahit kakain baka humingi pa raw doon tawad. Nag-guess niyo po ba yun? Kaya hindi tayo pwede mag-judge o nagpakamatay si ganire. Lalo po kung talagang tumanggap kay Lord bilang Panginoon tagapagligtas na. O siya nag-backslide o whatsoever, di ba? Pero pagka raw yung sabi niya, may punto rin siya, di ba? Habang nalalagot di naman agad na baka yung buhay pa siya, nakahingi pa raw siya, baka nakahingi pa raw ng tawad. Amen? Kaya sabi natin, leave it to God pag mga ganun po. Amen?
Amen. Conclusion na po tayo. Medyo, parang di ako na kasi di mo sanay na naka-state eh. Yung conclusion ko po, the outcome of good relationship to God is good relationship to people, di ba? Kapag ang relasyon po natin sa Diyos ay mabuti, maganda, ang outcome din yan ay ang relasyon mo sa ating kapwa ay mabuti rin. Kaya sabi po ng Romans, amen, palakpakan po natin Diyos, yes, O God. Sabi ng Romans 12:18, hanggat maaari, makisama tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Amen? Sa Galatians chapter 6 naman, verse 10, ganun din ang sinabi. No? Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid o kapamilya, kapuso. Di ba? Sabi isa? Kapuso, kapamilya, kapatid. Di ba? No? Yun po daw lalo natin gawa ng kabutihan. Kaya sabi, ulitin ko sabi ng sabi pa ng isang quote, forgiveness is the oil or perfume of all relationship. Di ba? Napaka-ikse pero napakalaman, di ba? Sabi niya, forgiveness is the oil, parenthesis perfume of all relationship. Di ba? Yan ang nagpapabango. Kasi pagka yung oil kasi ginamit, yan sumisimbolo ng bango eh. Perfume yan sa ginagamit. Di ba? Yung alabaster oil, di ba? Pero perfume, di ba? Pero napakabango. Yung pagpapatawad, ganun din. Kaya ulitin ko po yung sabi ng Proverbs 17 verse 9, ang pagpapatawad ay nagpapasarap ng samaan. To God be all the glory. God bless to all. Hallelujah, praise God. Tayo pong tatali ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa iyong salita. Lord, lahat kami ay may relasyon sa aming kapatiran, sa aming pamilya, Panginoon, sa laman, sa aming mga kapwa o Diyos. Lord, ayahan niyo po ang mga natungayan po naming relasyon ay magamit namin kung sakaling ito'y dumating sa aming mga buhay o Diyos. Kung paano ang dapat namin gawin sa ganitong klaseng mga relasyon o God. Kung sakaling ito'y umabot sa aming sariling buhay o God, in the name of Jesus Christ. Father God, katulad ng panalangin po ni Jacob o God, pinanalangin niya, Lord, ang kanyang kapatid na si Esau, at gayon nga po nangyari, Lord, sila ay nagkabati, nagkaayos o God. Maging sa aming mga kapatid, maging sa iyong lingkod o Diyos, kung meron mang kahalin tulad nito, Lord, nawa, dumating ang panahon na lahat kami ay magkabati-bati, magkaayos-ayos, Panginoon, at lahat po ng mga may pride, tanggalin niyo na po ang pride, Panginoon. Minsan, Lord, nilalapitan mo na, ikaw na yung unang lumalapit, Lord, ayaw pa rin nila, Panginoon. Ngunit, Lord, walang matigas na puso sa iyo, God. Kaya mo itong lipuhin, kaya mo itong palabutin, katulad ng ginawa mo kay Esau, God. Lord, kung meron man sa aking mga kapatid na relasyon na kahalin tulad na aming napag-aralan, tulungan mo sila, Lord, na mapagtagumpayan nila ang bagay na ito, God, pagkat ito'y kalooban mo na wala dapat nag-aaway-away sa amin, Panginoon. Lahat kami naway, nagkakaayos-ayos pagkat ang yung kalooban mo sa bawat sa amin, Panginoon. Lord, at pagka ganito po nangyari, maluluwalhati ka, mapaparalan ka sa aming buhay, O God. Kung magkagan, Lord, ikaw na rin po magdadako ng maraming kaluluwa sa iyong paanan. If you were lifted up on the earth, you will draw all men unto your feet, Panginoon. Maraming po salamat at pagpalain po ang aking mga kapatid na narito. Ano man ang nilalaman ng kanilang puso, alam mo ang kanilang estado ng buhay, O God, ano man ang kalantisan ng puso, Panginoon, ikaw po ang magkaloob nito, Panginoon, sa kanila at anong suliranin nila, Lord, ikaw po ang magbigay ng solusyon kung ano pang pangailangan nila sa mga oras nito, Lord, ikaw po ang mag-provide, O God, in the name of Jesus Christ. Salamat, Ama, ng maraming Padre, at maging nanonood po sa online, Lord. I-bless din po ninyo sila at katagpuin niyo po ang kanilang pangailangan sa kanilang mga buhay, Panginoon, at ikaw po nakakapatid ang lahat ng ito, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, luwalhati, karangalan. Po ang andalangin, O God, sa matamis, makapanat, walang kapantay na pangalan ng Jesus, tayo po natin masabi ng Amen, Amen. God bless po, God bless all. Praise the Lord. Napagpala po ba tayo sa ating nadinig? Amen. It's time to give back all the glory to our God through our offering, tithes and offering. Sige po, darako na po tayo sa gawain ng pagbibigay.
Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Sa Tagalog po, datapwat sinasabi ko ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani ng sagana. Praise the Lord! So pag nagbigay tayo sa Panginoon, katulad po yan ng pagtatanim, di po ba? Kapag nagtanim ka ng buto ng mangga, hindi naman po tutubo dyan ay chiko. Siyempre, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Amen ba? Kaya pa nagbigay po tayo sa Panginoon, let us give na nanggagaling po sa puso natin. At ang Lord po ang magmumultiply niyan. Amen? Ibabalik ng Panginoon yan sa inyo, siksik, liglig at umaapaw, more than you ever expect. All you have to do is to give that offering and your tithes para po sa Panginoon, sapagkat po yan ay nagagamit para sa kanyang iglesia, upang ang kanyang salita ay malaganap. Lalo na po dito sa bayan ng Marilao, especially po sa ating tatayong church sa Green Forbes. Malapit na po yan. Amen. So sa oras pong ito, let us bow down our heads and let us pray. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Panginoon, salamat po, God, sa oras pong ito. Ang bawat isa sa amin ay gagamitin sa ministry ng pagbibigay, Panginoon. Lord, we pray, Abba Father, na anuman ang maibibigay namin, magamit lamang para sa iyong kalawalatian. Higit sa lahat, Panginoon, magamit sa iyong iglesia upang ang iyong salita ay patuloy pang maihayag, Panginoon. We pray, Abba Father, O God, na ito ang malilikong Panginoon ay magagamit lamang, Panginoon, para sa iyong kalawalatian. Lord, salamat po sa lahat na magbibigay. Continue to bless their lives, Abba Father, O God. Ibalik mo to sa kanila ng hindi lamang doble, hindi lamang triple, O God, that more than they ever expect, Abba Father. Pagyayamanin mo ang kanilang kaban, higit sa lahat, Panginoon, hindi mo sila pagkukulangin sa lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, salamat po, bless their lives, whatever, O God, the deepest desires of their heart, O God, ipagkakaloob mo to sa pangalan ni Jesus. Thank you, O God, thank you, Abba Father, to you the highest praise and the highest worship. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po. God is good all the time. Put on a song of praise with a heart of mine. God is good all the time. To the darkness light will shine. God is good. God is good all the time. Hallelujah! God is good Yes, God is good. all the time. Put on a song of praise, this heart of mine. God is good all the time. To the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you walk through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And the word is true. God is good all the time.
a song of praise in this heart of mine. Oh, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Oh, God is good. Oh, God is good all the time. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat po sa mensahe mo sa umagang ito, Panginoong Diyos. Ang dalangin nga po namin, Panginoong Diyos, totoong makasunod kami, O God. Give us the grace, O God, to let loose of our anger, O God. Lahat ng hatred sa puso namin, O God. Give us the strength, O God, upang maalis po ang hinanakit, galit, Panginoong Diyos, sa aming mga puso. Give us the grace, O God, para magpatawad, O God, sa aming kapwa, sa mga taong nakasakit sa amin, Panginoong Diyos. Give us the strength, O God, upang makapagpatuloy, Panginoon, sa iyo, Lord God. Check on us, O God. Check our hearts today, O God. Ano ang pong hadlang, Lord, na nasa aming puso, Lord God, upang patuloy na ang relationship namin sa iyo, Lord, dumiretso, O God. O Holy Spirit of God, convict us. Holy Spirit of God, teach our hearts na maging magpagpatawad. Teach our hearts, Lord God, na maging malambot, Panginoong Diyos, at sumunod sa iyong nais, O God. Hallelujah. Salamat po, O God, na kami dinidirect mo, Lord God, kung saan, Lord, naroon ka, Panginoong Diyos, at naroon ang iyong biyaya, O God. Lord, sa lahat po ng mga nasa online ngayon na nangangailangan ng healing touch, O God, Lord, hipuin mo ng iyong mapagpalang kamay, ng iyong makapangyarihang kamay, Lord God, ang lahat ng tao nangangailangan ng kagalingan now, Panginoong Diyos. Lahat ng mga nasa online, Panginoong Diyos, nangangailangan ng Savior, Panginoong Diyos, sa pinagdadaanan nila ngayon, Panginoong Diyos. Lord, iabot mo ang iyong kamay, O God. Iabot mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, Lord, at madama nila ang tunay na pagmamahal na nag-iisang Diyos na kapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Lord, we want to seek you more, O God. We want to know you more, O God. Sa aming pong paglakad sa isa pang linggo ng aming buhay, O God, i-bless mo po ang bawat isa, O God. Bless every work, O God. Bless every business, O God. Bless the work of our hands, O God, so that our joy may be full and be full to our satisfaction. Hallelujah. Panginoong Diyos, dalangin din po namin ang aming Pastora LB, O God, na saan man siya naroon ngayon, Lord. Give us, Lord, give her, Lord, the grace of long life, O God, the grace of good health, O God. Give her the grace, O God, upang makapagpatuloy sa ministeryong ipinagkaloob mo sa kanya, O God. Lord, abutin mo lahat ng pangangailangan niya, sampu ng kanyang pamilya, O God. Ganon din po ang Pastor Fernan, Lord. Salamat po sa buhay niya, Lord, na patuloy niyang ginagamit, O God, for the extension of your kingdom, O God. We truly, Lord, pray that you will bless him indeed, O God, na ang buhay po niya, Lord, maging kalakasan sa mga taong nakapaligid sa kanya, O God. Ang buhay niya maging example, O God, of your powerful testimony, O God, para sa lahat ng mga kasama niya sa trabaho, O God, maging sa kanyang mga kapitbahay, O
Lord, salamat po sa bawat isang tao na narito, Lord, sa iyong harapan, O God. I pray for each one of them, for every family represented, O God. Lord, anuman po ang desire ng kanilang puso, anuman po ang pangangailangan, pinagdadaanan nila, O God. Ang dalangin ko, Lord, samahan mo sila, O God. Samahan mo sila, at nawa po, Panginoong Diyos, turuan mo sila, Lord. Turuan mo kami lahat na narito kung paano, Lord, sumunod sa iyo, Lord God. Higit sa lahat, turuan mo kami, Lord God, kung paano ka namin mahalin ng higit sa lahat ng bagay, O God. Salamat po, O God. May the Lord bless you and keep you. May the Lord turn His face upon you and be gracious to you. May the Lord give you peace that passes all understanding. May God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.